Ngayong araw nga, ito'y simpleng kaganapan lang sa atin buong maghapon. Kaya naman tara, samahan nyo nga kami ngayong araw. Sa wakas nga, napakiskis na nga rin yung palay nga natin at makakatikim na nga ulit tayo ng bagong ani. Nako, kung kumakain na nga lang itong sigail, pwede na rin siguro itong ipanglugaw kasi bagong-bago. Bukod nga dun mga mare, pwede nga din to gawing Kaya sino nakaka-relate dun yung mahilig dyan sa tapos lalagyan mo nga ng asukal? Isa nga ako sa bata na nang hihingi nga noon kay mama. Ewan ko ba, iba rin talaga ang sarap nun. Pwede na nga si Gael, ipapatikim ko nga rin sa kanya. O siya, ito, patapos na nga rin itong bubunga natin. Sila tatay nga, itatanong nga kung pwede nga dun magbenta nga ng itik sa balutan. Para naman may pagbagsakan nga tayo mga mare, kaya pumunta nga rin sila dun kahit nga tanghaling tapat na at hindi pa rin naman ako tapos kasi magluto. Sakto, pagbalik nila, lutong-luto na yung ulam. Kaya naman ay pumunta na nga sila, malapit lang naman dito. Nagmotor na nga lang din sila mga mare kasi mas mabilis nga ang motor kaysa kolong-kolong, mas traffic kasi doon. Sabi ko naman sakto pag uwi nila, nakaluto na rin ako at makakain na ng pananghalian. Kulot nga mga mare ang magluluto nito kasi si Kulot ay talagang magaling siya sa pagluluto pagdating sa adobong manok. Napakasarap nga niyan magluto mga mare, kaya lang bumili ng lugaw, kaya naman eto ako na nga lang muna nag-asikaso. Pero pagdating niya nga mga mare, siya na rin ang magtitimpla niyan kasi napakasarap talaga niyan magluto. Bukod nga dun sa pagluluto nga ng adobo, masarap nga rin yung gumawa ng sausawan. Habang nagluluto nga kami dito, nakita ko nga itong si Gael at natingnan nyo naman ang ingay nga daw namin. Oh, di ba? Pakitaan mo silang magaling kang singer. Ang bilis. Ang gigil. O, di ba mga mare, talagang sobrang daldal niya at pasigaw-sigaw pang nalalaman. Pero sa totoo lang, talagang siya ang star namin dito mga mare, at talagang napapagaan niya nga yung buong bahay dahil nga sa mga tawa niya. Yung tipong kahit pagod ka mga mare, basta marinig mo yung mga tawa ng anak mo ay talagang mawawala. Hindi mo iindahin at magpapatuloy ka nga mga mare sa pagtatrabaho. O, siya ang ganda na nga rin dito mga mare. Unti-unti na nga rin nagkakabunga yung mga talong nga natin, kaya nakaka-excite nga. Sabi ko nga kapag kompleto na yan, tumutubo na lahat, nagkakabunga na makapagkare-kare. Pechay na nga lang ang kulang, kaya naman sabi ko nga kay Ran ay mag-asikaso na nga rin ng pechay. Ang mahirap nga lang dito mga mare, etong ang dinadaanan natin, sobrang alikabok ka talaga ng pag-alis mo ay mangingitim ka dito, lalo na yung paa mo. Nga itim na itim nga to, pero okay lang yan kasi maganda naman daw yun sa halaman. Kapag nga si mama nawala, alam ko na kung nasaan yan mga mare, andito na naman nga. Isa nga to sa nagustuhan ko nga dito na malapit nang nakakalakad-lakad si mama, yung tipong hindi siya laging nakaupo dun sa atin. Dahil nga wala naman tong paggagalaan dito tuwing umaga at hapon nakakapunta siya. At eto nga kinahaponan, magbebenta nga doon sila ng itlog. Basta nga sa pagbebenta ng itlog, ang magkakatandem dyan si Mama, si Kuya Mark at si Bibi. Sila Kuya Noli naman, dito na nga rin sila pumunta kinahaponan. Napag-usapan nga namin ni Red, baka pwede nga kami dito mag-alaga nga ng baboy kahit dalawa lang, yung babae at lalaki. Di na rin naman tayo dito mga mare makakapagtanim. Meron tayong mas malapit, siguro gawin natin tong parang poultryhan ganun. Para magkaroon nga rin tayo ng sariling baboy. Ay, sa palaging sinasuggest nga ni Mama, palagi ko namang hindi inuuhan. Pero ayun nga, napagdesisyonan nga namin mga mare at pag-uusapan muna nga namin. At eto, kumuha na nga rin sila ng papaya. Tamang-tama bukas makapagtinola. Ang galing lang talaga mga mare, mga pangsahog-sahog natin ay dito na nga lang sa kapaligiran nga natin. Eh lalo na kung sabay-sabay na nga ulit mamunga yun mga mare, kapag sobra-sobra yun talaga naman. Pinadaan na nga rin namin sila dito mga mare sa ulaman para isang puntahan na nga lang at makauwi na rin. Kami nga rin nakakapansin kay Kuya Noli na sobrang sipag. Oo mga mare, masipag nga si Kuya Noli. Marami rin nagtatanong kung may sahod nga ba si Kuya Noli. Siyempre mga mare, meron sahod si Kuya Noli, no? Lahat nga nung nakikita niyong gumagalaw, lahat ngayon mga mare may sahod. Dahil sa panahon naman ngayon, wala na rin talagang libre kasi may kanya-kanya rin tayo mga pangangailangan sa buhay. Lalo na nga si Kuya Noli, nagpapadala nga siya sa Bicol. Sabi nga namin, dapat nag-iipon nga rin siya. Sana nga pag uwi niya nga mga mare ay bumalik nga rin siya o dito. Kasi tiyak, marami talagang makakamiss nga kay Kuya Noli. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.